Magandang araw, Pastor Jeff. Ako po ay isang government employee mula sa Binyan, Laguna. Requesting to be anonymous po. Pastor, kung mababasa mo ito, humihiling sana ako na maisama po ninyo sa inyong mga panalangin. Hindi ko na kasi alam kung hanggang saan ko po kakayanin ng mga pagsubok sa aking buhay. Bukod po sa ako'y nagtatrabaho, nag-aaral din po ako ng masteral degree. Alam ko mahirap, pero sinusubukan ko pa rin po at sa awa naman ng Diyos ay 1 taon na lang ang aking kailangang bunuin. Pero aaminin ko, Pastor, may mga pagkakataon na sumusuko na ang aking katawan at kaisipan sa pagod. Bukod sa physical stress, may kaakibat din na emotional at mental stress ang pagtatrabaho sa gobyerno. Pakiramdam ko po ay parang walang pakialam ang ahensya sa aming mga ordinaryong manggagawa lang. Ako rin ay kasalukuyang dumaranas ngayon ng depression at anxiety. Pilit po ako minumulto ng aking nakaraan. Naiinggit ako sa mga kaibigan ko dahil kaya nilang harapin ang mga hamon ng buhay ng may katatagan. Hindi tulad ko, madaling panghinaan ng loob. Naiinggit po ako sa mga kaibigan ko at parang naiisip ko, parang hindi na ako karapat-dapat sa circle nila. Natatakot at kinakabahan ako habang kaharap sila. Natatakot ako na baka isang araw, hindi na lang nila ako imikin o kausapin man lang. Pastor, lahat ng to naglalaro sa aking isip. Pagod na po ako. Gusto ko nang mawala. Kung mababasa niyo po to, sana maisama niyo po ako sa inyong mga panalangin. Salamat and God bless. Well, alam mo, Chang, maganda rito sa ating letter sender. Isa siyang taong may pangarap. Nagtatrabaho, at the same time, tinataguyod yung master's degree niya. Naiintindihan din naman namin yung bigat ng pinagdadaanan mo kasi, di ba, sino ba ayaw ma-out of place o ma-outcast yung dating ni Kuya, no? Una kong gusto sabihin sa'yo, Kuya, you are not alone, okay? Gusto lang namin assure sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Hindi yan tipong sa ilang bilyong tao sa planeta, nag-iisa ka lang na may ganyan. Marami rin namang may pinagdadaanan ganyan at kaya ko sinabi yon hindi para maliitin pinagdadaanan mo. Ibig sabihin, nakita ko na yan sa mga taong na-counsel ko through the years at marami rin sa kanila napagtagumpayan ito. So, Kuya, hindi pa tapos ang laban. Naiintindihan din ni Lord yung pinagdadaanan mo at hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan ang pangako niya sa verse sa Hebrew. Minsan kapag sobrang bigat ng pakiramdam natin, parang ang layo, di ba? Parang kahit nagdadasal ka, nakikinig ba talaga siya? So gusto kong sabihin sa'yo, wag mong labanan yung battle na to alone. Mag-reach out ka. Ang unang hakbang sa pagharap sa pinagdadaanan mo, whether anxiety ba yan or depression, kasi hindi naman po ako doktor para i-assess ka, no? So maganda rin magpatingin ka sa mga espesyalista. Una, maghanap ka ng support system siguro, mga kaibigan, pamilya, church community, yan, malaking tulong yan. Makipag-usap ka sa isang counselor, o kaya kung may pastor ka or pari, siguro kung ano man ang relihiyon mo, yung may spiritual advice na mabibigay sa'yo. Tandaan mo, hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Ito ay tanda lamang ng una, tapang at humility na nangangailangan ako ng tulong. At tandaan din natin, yung worth mo, yung kahalagahan mo bilang isang nilalang, ay hindi nakabase sa opinion ng iba. Kung napipil mo, may mga sinasabi mga kasamahan mo, at ang worth mo rin ay hindi rin naman base sa magiging accomplishment mo. Baka masyado kang driven na pag ako nag-masters, nakagraduate, tingnan natin. Mali rin naman yon. So hindi po nakasalalay sa iyong ma-accomplish sa buhay o sa opinion ng iba ang iyong pagkatao. Mahal ka ng Diyos. Pinadala nga niya anak niya para mamatay para sa iyo. Ganun ka kahalaga. So naiintindihan ko yung pakiramdam mo na parang hindi ka belong sa circle ng mga kaibigan mo. Pero tanda mo, kaya rin nandyan sila through the years. Kasi mahal ka nila regardless kung ano ka. At sa kung pinanghihinaan ka ngayon, meron akong verse sa iyo. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubos na nahahayag sa kahinaan. Sabi ni Jesus, my grace is sufficient for you. Sabi, it's made perfect in your weakness. Kaya pag tinignan mo to, may purpose pa ang planos ang Diyos sa'yo. May plano pa siya. Ang buhay mo'y mahalaga. Minsan kapag sobrang bigat ng problema, parang lumiliit yung value mo at lumalaki yung problema, palakihin natin sa pananaw natin ng Diyos. Hindi aksidente na makapagtatapos ka na ng iyong masters. Hindi aksidente na may trabaho ka rin para masustain ka. At hindi rin aksidente na lumapit ka ngayon para humingi ng payo. Practical steps lang bago tayo magtapos. Again, talk to someone. Yan ang gawin mo. Huwag mong solohin to dahil si Taning, yan ang gusto. Divide and conquer. Pag solo ka na, kaya ka na niyang bigyan ng kung ano-anong kasinungalingan. So humanap ka na makakausap. Pangalawa, rest and recharge. Baka kailangan mo rin magpahinga minsan. Sobra kang pagod sa trabaho, sa pag-aaral. Ang pahinga ay napakahalaga. Minsan tanggalin mo lahat ng mga social media mo, patulog ka na 8 oras, pahinga ka, punta ka sa isang lugar na tahimik. And pray and surrender to God everything. Hindi mo kailangan dalhin to ng solo mo. Pagkatiwala mo kay Lord at kapit lang, may gagawin pa sa'yo ang Diyos. So gusto ko lang, pagdasal ka ngayon, hindi pa tapos ang kwento mo. Ang pakiramdam ng depression at anxiety ay parang isang madilim na ulap, pero hindi ibig sabihin yan, wala nang araw na sisikat. Kung pakiramdam mo, hindi mo na talaga kaya, humingi ka ng tulong sa mga tao na sa paligid mo at most especially sa Diyos. Ito, pagdadasal kita ngayon. Lord, maraming salamat sa aming letter sender. Bagamat mabigat ang kanyang dinadala, Lord, ikaw naman ay Diyos na magbibigay sa kanya ng lakas at grasya. Kaya sabi mo nga sa verse na binasa namin, 2 Korinto 12:9, ang iyong biyaya ay sapat na para sa kanya sapagkat ang kapangyarihan mo ay lubos na nahahayag sa kanyang kahinaan. So Panginoon, palakasin mo siya. Bigyan mo siya ngayon ng pagkakataon na tumawag sa iyo, lumapit sa iyo at masumpungan niya ang grasya at awa mo. So Lord, sa mga tao na sa paligid niya, na mga kaibigan niya, patuloy silang magbigay ng
ng suporta para sa tao na to. At sa mga taong mga negatron, mga negative na tao, layuan na niya at wag nang munang isama sa kanyang sirkulasyon dahil makakabigat lamang ang mga ito. Salamat sa wisdom na ibibigay mo sa kanya. 10 ng mga taong nakikinig ngayon na may mga pinagdadaan ng depression at anxiety, nawa Panginoon tumakbo sa iyo ang aming peace, ang aming joy. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.